Oh, hello mga tao, it is me, Apple with me, and welcome back dito sa ating beautiful realm with beautiful walls around our beautiful village. Yeah, wow, look at that. Welcome back to Calzones. Yes. Welcome back dito sa ating beautiful base. Daming iba't ibang kulay sa ating builds. At nandito tayo sa base ngayon dahil magkikita kami ni Apple with you dahil meron kaming big plan para sa araw na to. Yes, so naghanda ako ng mga special tridents dito. Si A Bit of Bangus for you, sir. At itong isa pang trident, si Shelber May. Wow, ang gaganda talaga ng mga pangalan natin dito. Oh, hello there, Manggoat. Yes, at itong mga tridents natin, special sila dahil meron silang Riptide enchantment. At napakita ko sa last episode ko ano ginagawa nito kapag ginamit natin yung trident dito sa tubig. Oh, look at that! Lumilipad tayo. At yung isa pa maganda dito sa mga Riptide tridents, aside from here, sobrang maangas yung itsura nyo. Tingnan nyo naman yan. Pero yung useful nga din sa kanya ay pwede natin to gamitin with our elytra. Yun, makakapag-glide tayo. At well, kung medyo tayo na nahihirapan kumuha ng rockets or something, pwede natin gamitin itong mga Riptide tridents instead para makalipad tayo. Yung medyo mahirap lang ay kailangan may tubig around us. But yeah. Tapos tingnan nyo yung drown na to. Kawawa naman siya. Kanina pa nasusunog dito. Thank you. Ayan. Mercy for you. Pati gusto ko lang talaga yung itsura natin habang ginagamit itong Riptide trident eh. Oh, look at that spins. Oh, wow. Yan, lilipad tayo and perfect landing. So ano ba yung big plan natin for today? Well, kakalabanan natin yung Wither Boss. Yes, the big scary boss, Bedrock Edition Wither. At gagamitin natin itong mga special tridents natin para kalabanin siya. At well, wala pa kaming mga Wither Skeleton Skulls, kaya papasok muna tayo sa ating bagong scary looking Nether Portal para makakuha ng mga Wither Skulls. Oh, tingnan nyo naman kami, professionals with our professional gear. So ito na tayo, paakyat sa ating Nether Fortress. Naalala niyo ba to guys? Nahulog ako sa lava dito dati. Oh, look at that. Nasa flashback tayo to episode 7. At makikita nyo dito, ang daming damage. Magpapanik ako at tatalon sa lava for no reason. Oh yes, good times. And actually, dito nangyari yung flashback na yun kung saan ako nahulog. Pero mas safe na tayo ngayon for sure dahil marami tayong mga fire resist potions. Meron din tayong full netherite armor, so hindi na ata magiging issue yung lava dito. Ata. So kung di nyo alam kung ano ginagawa natin dito, sa Nether Fortress, naghahanap tayo ng mga Wither Skeletons dito dahil kailangan natin yung mga drops nila para ma-summon yung Wither Boss. So ito yung itsura ng Wither Skeleton, yung mga black na skeletons na to. At ayan, nag-drop siya ng isang Wither Skeleton Skull. So kailangan natin ng tatlo nitong mga Wither Skeleton Skulls at medyo rare drop yung mga skulls na to. Pero for some reason, swerte ako dito dahil tingnan nyo to, nakadrop na naman siya na isang Wither Skeleton Skull. At over here, meron na naman mga Wither Skeletons, pupuntahan ko sila and kailangan medyo maingat tayo dito. Tataas natin yung shield natin dahil kapag natamaan tayo ng mga Wither Skeletons na yan, meron silang withering effect, magiging black yung hearts natin at ayun meron tayong withering effect ngayon at yun, may damage over time. Pero makikita nyo dito, swerte tayo today, naka 3 Wither Skeleton Skulls agad. So nagtagal pa kami ng konti dito dahil parang sayang naman yung punta namin dito. Nag-prepare pa nga kami ng ilang potions eh. So nag-farm pa kami muna ng konti pang skulls. Titingnan namin kung ilan yung makukuha namin. Ahoy ya! Ahoy ya! Ahoy ya! Ay, buhay pa siya. Oops! Ay, may blaze. Ahoy ya! Yan! So actually mukhang naubos yung swerte natin sa first few minutes lang ng pagpunta natin dito sa Nether Fortress dahil ang dami ko ng mga Wither Skeletons na napatay at wala na ako napupulot na iba pang Wither Skeleton Skull. So swertihan lang din talaga to. Buti na lang, dalawa kami ni Apple with you nagpa-farm dito at nakakahanap rin siya ng sarili niyang mga skulls na dinisplay niya sa super creepy shrine na to. Yes. So in total, mga 20-ish minutes kami ni Apple with you nagpa-farm dito ng mga Wither Skulls. At makikita natin dito, makukuha ko yung last Wither Skull namin bago kami bumalik. Oh, look at that, so swerte naman. And in total, nakakuha kami ng 7 Wither Skeleton Skulls ata. So 7 skulls in 20 minutes. Swerte ba yon? I don't know. Yung alam ko lang for sure ay swerte ako kay Apple with you ay hala. Pero ito, tingnan nyo, may mangyayari ditong kalokohan. At paano umabot dito sa underground tunnels namin? Yung isang blaze dito, sinundan niya ako pababa ng aming malabong staircase dyan. Pero ito na kami, back sa base at nagsusuka si Apple with you ng napakamaraming blaze rods. Pero itatago muna natin dito yung ating 7 Wither Skeleton Skulls dahil may mga iba muna tayong kailangan gawing mga importanteng bagay tulad ng photoshoot dito sa aming storage area. Wow, look at that, mga models ba yan? Yung mga yan? Wow, ang galing naman nila mag-pose.
Pero may iba nga muna tayong gagawin for now dahil si Apple with You may busy siya with something. At ito, tingnan natin yung ating beautiful balcony dahil mula dito sa village, hindi kita lahat ng details. Napansin ko lang, wow, no, look at that flying skills talaga, napakagaling. Pero mula dito, hindi natin kita yung mga trapdoors dyan sa may shroom lights, kaya medyo weird yung itsura niya sa malayo. Pero ito, may sisimulan na tayong ibang build muna dahil si Apple with You busy pa siya. So ito yung very first block ng isang tower na ilalagay natin dito sa may gitna ng ating village. So itong bagong build natin, hindi ko siya ginagawang parang freestyle lang. As in, pinlano ko to sa creative mode muna. Dinesign ko muna sa creative mode. Imbis na diretso lang dito, freestyling sa survival. Usually ganun ako mag-build Hindi ko ginagawa dito lang diretso sa survival. Mas madali kasi. Para sa akin, mag-design pag sa creative mode muna ginagawa. May mga ibang tao mas prefer nila diretso dito sa survival kahit na gaano ka pangit pa yung maging itsura ng mga mukha ng magulang mo. So, joke lang yun guys. Surely ang popogi at magaganda yung mga magulang nyo. Pero gusto ko lang i-mention yung creative mode dahil nung nagde-design ako sa creative mode, may weird bug akong na-discover at gusto ko i-share yun sa inyo. So ito tayo sa creative mode. Kita nyo, lumilipad tayo, naka-deploy yung elytra wings natin at dapat nag-glide tayo, 'di ba? Pero kita nyo, kung nag-glide man tayo, sobrang bagal natin gumalaw. Tingnan nyo, para tayong nagsiswimming na ewan. Tingnan nyo kung gawin nating survival mode, magiging normal ata yung glide speed natin. Ayun. So normal gliding speed sa survival mode. Yung na-discover kong bug ay, pag gawin nating creative mode bigla, habang nasa survival mode tayo at lumilipad, bigla siyang babagal ng ganito. What is this? What is happening? Minecraft. Lamba talaga. Tingnan yung legs natin. Parang sinusubukan niya tumakbo na mabilis pero ang bagal pa rin. Ito yung itsura niya from first person view. Para tayo naglalakad ng sobrang mabagal. At dito wala akong pinipindot. Di ko pinipindot yung forward key as in parang nag-glide lang talaga tayo sa elytra. Tapos ganito siya kabagal for some reason. So okay, ito guys, feeling ko na-patch out na rin nila yung bug na yun dahil tinest ko siya ulit ngayon dito. Ito-test natin siya ulit ngayon. Live! We're live dito sa isang copy ng ating world, as in creative backup copy, whatever lang ito. Kita nyo, backup lang to, yes. So, ito-test natin ulit yung exact same bug na yun. Pupunta tayo sa survival mode, game mode S, tapos taas na level natin. So, nasa creative mode tayo, lilipad tayo. Wala akong wings. Okay, ito, lilipad tayo with wings this time at itetest natin ulit yung bug na yon. Tapos titingnan natin kung gagana pa siya. Pero sa tingin ko hindi na gumagana So dito nag-glide tayo, survival mode, 'di ba? Pag gawin natin creative mode bigla. Tapos lumipad tayo. Wala na nga siya. Yeah. Ayun, normal speed na tayo, Normal speed to, Yeah. So, hindi na gumagana yung bug. At least nakita natin yung weird bug na yun nung gumagana pa siya. Hindi ko lang kung anong version ng game yun. But, sa current version, wala na siya So, that's it. I love you. What? So anyway, ito na tayo back sa actual Calzones world natin. At pabalik na to si Apple with You. So tama na yung mga distractions natin ko ano na talaga pinagagawa ko kapag wala siya. Pero ito, naghahanda na ako ng mga potions na gagamitin namin against the weather fight. At meron akong i-share na simple tip para sa inyo about brewing mga potions. Tulad nitong potion of healing na gagamitin namin against the weather. So yung tip ay, kung in case hindi nyo alam, useful tong mga hoppers na to kapag nagbo-brew kayo ng mga potions dahil parang kaya nyo mag-queue up ng mga ingredients para hindi nyo na kailangan maghintay manually dito sa mga potions at maglagay ng mga bagong ingredients. So, ganito siya. Meron mga mas fancy ways para i-automate yung brewing talaga. Pero ito, manually, linalagay natin yung mga water bottles natin. Pero yung actual potion ingredients natin, yan, kaya natin medyo automate. So, pag tingnan natin yung hopper, lagay natin in the proper order yung mga ingredients na gagamitin natin. Automatically, isa-isa mapupunta sa loob ng brewing stand natin yung mga ingredients na nilalagay natin. Kaya kita nyo yung yung nether wart na yun, nandito na siya sa loob. At after ng nether wart, ito naman si glistering melon. At pagtapos na siya, ito naman si glowstone dust. So, ito, tingnan natin. Pag natapos na si nether wart, ayun na si glistering melon, yes. And then, after nun, ito na lang glowstone dust. So, parang medyo simple way para i-automate itong natin, pag-brew ng mga potions. And, medyo papangit yung itsura ng ng area nyo dahil may mga hoppers sa ibabaw nila. But kung wala kayong pake doon, useful tip for you guys.
And dito na kami ni Apple with you, ready na for the big boss fight with the Wither. At kasama natin itong mga kambing friends natin. Humihingi ako ng emotional support. Aray, masakit dito. Pero yeah, baka mayroon silang mga words of wisdom para sa amin. Siyempre, lilipat tayo sa medyo malayo-layong lugar para kalabanan yung Wither dahil delikado siya kalabanin sa tabi ng ating base. At nakita ko tong kabayo na to, si Diego, meron pa siyang diamond horse armor at mukhang medyo mabilis pa siya gumalaw and medyo mataas tumalon. Wow, very nice kabayo. Atin na to. Andali talaga namin ma-distract ni Apple with you dahil nakahanap siya ng isa pang kabayo na pwede namin gawing friend dito. So, sasakyan ko siya hanggang sa maging best friends kami nitong kabayo na to. Wait, what? Parang, huh? Nabubuksan ko yung inventory niya, so ibig sabihin tamed na ata siya. So, may random tamed kabayo dito sa wild at kasama niya tong si Diego, malapit lang. So, feeling ko talaga sa mga kasama natin to sa realm at hinayaan nila yung mga alaga nila gumala. So anyway, nung malayo na kami sa mga builds ng mga tao at sa base namin, nag-setup na kami ni Apple with you ng little mini base area dito. Para sa aming Wither fight, hindi namin kakalabanin exactly sa spot na to yung Wither. Ito, area to na tatakbuhan namin in case kailangan namin ng buckets of milk. Kaya meron kaming cow dito and yung Wither kasi sobrang lakas ng withering effect niya. So, nandito yung isang cow natin para maging source of milk namin para matanggal yung withering effect. So ito, medyo lumayo na ako mula dun sa mini base area na ginawa namin with our cows and our kabayo friends. And ito, medyo nasimulan ko na yung setup ng ating Wither spawning. Na ito na yung ating soul sand at kulang na lang isang Wither skull para masummon yung Wither. Pero bago natin gawin yun, kailangan natin hintayin umulan para magamit yung aming Riptide Tridents against the Wither. And finally, meron ng ulan at importante talaga itong ulan dahil ito makikita nyo, nagagamit natin yung Riptide Enchantment sa ating Trident kahit wala tayo sa tubig. So ito, kaya natin lumipad ng paulit-ulit. And pag umuulan, gagana rin yung Impaling Enchantment sa ating Trident as in yung damage boost. Tingnan nyo to, look at that one hit sa mobs, napapatay sila. And kahit hindi sila water mob, as in hindi sila drowned or something, napapatay natin yung mga mobs na to. Look at that in one hit, yes. So ito, malakas tayo sa ulan at hindi ko alam kung gaano katagal pa tong ulan Kaya kailangan na natin kalabanan yung Wither. Isa-summon na natin siya ngayon. Here we go, let's go. Good luck to us. Okay, medyo kailangan natin lumayo dahil meron siyang initial explosion. So ayaw natin ma-damage agad. And, oh, yun na siya. Wait. Nag-miss. Oh, mahirap siya tamaan. With Riptide Trident. Oh no, hindi magaling yung aim natin. And pag lumilipad tayo, lalo siyang tumataas. Oh, yan. Natamaan natin siya. Pero wait, kung mula dito sa ilalim. Oh, okay nga yung damage na to. Yes, so as long as magaling tayo mag-aim, makakayanan natin siya ata. Okay, so hindi rin tayo natatamaan ng withering skulls niya. Ang hirap lang talaga mag-aim sa Riptide Trident. Okay, bumaba muna ulit ako dito sa ground level para bumaba rin itong Wither na to dahil mas mahirap siya makita pag lumilipad tayo sa langit at umuulan. Okay, baka mas madali din siya tamaan pag nandito tayo sa lupa dahil pag nandito tayo sa ilalim, ayun kailangan lang natin mag-aim pataas and okay, natatamaan tayo ng withering effect. So, buti na lang may milk tayo. So sinubukan ko pa nga yung strategy na mag-attack tayo mula dito sa lupa pero yung problema ay nadadamage ako ng fall damage at ng mga withering skulls niya so baka delikado yan. And medyo nagka-issue tayo dito dahil malakas talaga tong Bedrock Edition Wither. So habang kinakalaban namin ni Apple with you itong extra strong version ng Wither, napatay si Apple with you. Oh no, kaya lumayo ako agad dahil kung matamaan ng Wither yung mga gamit niya, mawawala yung mga yon. So sinubukan ko hanapin yung gamit ni Apple with you and medyo issue nga dahil merong sobrang malaking butas dito sa lupa. Ewan ko kung ano nangyari dito at ayun yung health bar ng Wither. At ito yung mga gamit ni Apple with you, For some reason, yung Wither nandyan all the way down sa sa may underground level, sa may deep slate levels na. And yeah, medyo lalayo tayo sa gamit ni Apple with you kasi kung matamaan niya ng mga explosive skulls ni Wither, mawawala nga yung mga precious netherite gear niya. Si Apple with you, so brave naman kahit walang armor or anything. Sumugod pa rin siya dito. Napatay ulit siya. Oh no, okay, lalayo tayo dapat. Sa gamit ni Apple with you, sinusubukan ko tamaan yung Wither para makita niya ako at sundan niya ako dito. Papalayo sa gamit ni Apple with you. Pero ayaw sumunod ni Wither, so kakalabanin na lang natin siya face first. At makikita nyo dito, gumagana pa rin yung Trident natin kahit na immune na sa ranged attacks itong Wither. At yung style ko dito ay ginagamit ko yung Elytra right before mag-land sa lupa para walang fall damage. But oops, nag-miss ulit tayo. Oh no.
Pero nung nagets ko na nga yung method, madali na lang tapusin itong wither fight na to. Kahit mag-isa pa ako dito, look at that skill and that damage. Malakas talaga tong Riptide Trident. Medyo tricky lang i-control. But yes, nakakuha na tayo ng ating first Nether Star from this wither. Nasaan na yun? Wait, hanapin natin. Oh, there it is, the Nether Star. Makakapag-craft na tayo ng mga beacons. Pero syempre, priority natin i-rescue yung mga gamit ni Apple with you bago sila mag-despawn. Kawawa naman si Apple with you, hindi siya makababa sa mga gamit niya kasi wala siyang feather falling for boots. Meron pang wither skeleton dito. Suot niya yung pants ni Apple with you. Bastos, sinoman yun ng wither eh. So ito, kinukuha ko yung mga gamit ni Apple with you. And yung problema ay, meron pa siyang maraming gamit dyan all the way down sa deep slate level. Hindi ko talaga alam kung bakit umabot yung wither dito all the way down here. Pero ang dami pa niyang sinirang blocks dito. Kaya medyo naglalag din kanina sa wither fight. At habang kinukuha ko tong gamit ni Apple with you, sinusubukan niya rin bumaba dito. Pero oh no! Pero mukhang na-rescue ko naman ata lahat ng mga importanteng gamit ni Apple with you. And in the end, successful talaga yung ating wither fight. Kaya dito, back sa ating mini base, pinakawalan ko na yung ating beautiful cow. Thank you for your service, ma'am sir. At dito na rin matatapos yung ating episode for today, guys. Ang daming pangyayari today, but successful tayo in the end. So, thank you for watching mga tao. And magkita-kita tayo sa next one. Have a great day. Goodbye!